Alright, mega love shoutout mga kapsat. Nandito tayo kay Attorney Claire Castro mga kapsat. Pag-usapan natin itong topic niya. Actually, naka-live si Attorney kanina. Parang pupunta sila ng Russia. Russia pa yung pupunta ni Attorney. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ito, bistado ang mastermind sa 18 Maleta. Nako po, binisto. No, si Congressman Pipito Alvarez. Bakit itinuturo? Bistado na tuloy ang mastermind. Bakit nga ba, Attorney? Sige nga po. Nandaan kami sa bitukang manok. Pero it's okay. Kasi nakita ko yung taniman ng Leona. Hello po, Leona. Ng ating baby sa si Jamin Rain Piso, no? Kamusta pa si Attorney? At gusto niyo itanong kung paano tinanggap, saan, sino nagpabigay, sino tumanggap, magkano? Kasi wala siyang alam. So, ang lakas ng loob niya, talagang harapin naman ito. Kataon, wala na. Ba? Kaya namang harapin niya ito eh. Okay? Tapos, at that time, ang natira na lang ng senador, kung di tayo nagkakamali, si Senator Alan Cayetano na lang. Tumakbo na si Senator parang lumabas na si Senator Marcoleta. Tumakbo na, natakot. So ngayon, tinatrace niya mga ka-clear. Kasi nagulat siya, nung mabanggit yung pangalan niya, nagulat siya. Na kung tutusin mga ka-clear, sino may kausap ko? Diba? Kung tutusin mga ka-clear. Nung natin ito sinasabi, kung talagang gusto nyo magdemanda, managot ang dapat na managot. Hindi kayo puro publicity lang. Tapos ngayon meron naman daw 200 mababatas na masasangkot. Sampahan nyo na ng kaso kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Okay? Pero mga clear, tinirace kasi ni Congressman Pipito Alvarez kung sinong mastermind dito sa 18 Maleta Boys. Sige, pakinggan natin mga clear kanyang. Kaya muna sa video, spokes. Salamat. Wait lang, share ko. Kasi you did not make use of it. Okay. Ngayon, past few days, na-realize nyo na ba bakit kayo isinama doon sa affidavit? Ayun na nga, abutin doon sa... Kasi nung dumating ako doon, wala na si Atty. Ronda, I was looking for him. Wala na rin si Congressman Mike. What's Ronda in there? Yung medyo white hair na... Bakit siya nandun? Is he a lawyer for ano? Lawyer sabi ko. Lawyer But sabi ko. days before, I talked to him in his office. I went there. Okay. Sabi ko, nababanggit kasi pangalan ko doon sa listahan. Pakisabi mo lang kay Kung Saltidel. Until now, gusto ko siya makausap. Dahil kaibigan naman kami. Wala naman kami Nababanggit-banggit niya na, pero mukhang feeling niya, hindi naman seryoso sa pagbanggit. Okay? masamang dinaanan na magkaibigan eh. So I just wanted to talk to him. Nabigyan ako ng kunting note na for the sake of my family, pakita ko na wala talagang pinadalang malita sa akin. Di ba? Otherwise, yung isang sundalo na nagsabi, nagdala sa akin, makabigay sa may driver o guardia, harapin ko. Di ba? Wala naman eh. So gusto ko lang, dito ba yung pinigay sa akin? Pag sinabing hindi ikaw ang tumanggap, hindi wala. Curious ako. Si Atty. Baligod, kilala nyo? Hindi. Pero si Ping Lacson, may mga sinasabihan na tungkol kay Atty. Baligod. Prior silang events pagkatapos. Di ba? Si Miriam Dito, dinimanda din yan. Dinimanda ni Miriam C. Levy? Okay. Nabasa ko lang. But I don't want to glamorize si Atty. Baligod dahil siya yung magdala. So until now, I'm searching doon sa mga kaibigan ko sa military. Kausapin, sino doon sa 18 ang nagsabi na nagdala sa akin? Di ba? Yun na nga mga kli, kaya nga, lalong humihina ang kwento ng 18 Maleta Boys kasi kung sino na lang yung gusto nilang targetin. Pagkalaban nila, sasama. Tapos pag naging kakampi na nila, buburahin yung pangalan. Kaya nga negotiable yung kanilang statement. Paano lang kausapin ko or demanda? Curious ako, what was your vote in the impeachment, articles of impeachment of Vice President Sara Duterte? I abstained. You abstained. But you voted yes sa committee report. Sa committee report because I'm vice chair sa committee report. So, dalawang beses lang ako absent but the whole deliberation, I was very quiet. Just observing everything. DDS pala to eh. Ayaw niya pala ng impeachment eh, di ba? Nag-abstain siya. Hindi mo sabing hindi. Nag-abstain siya. Kung ano yung mga sinasabi nila. Which just brings the question, you abstained from the vote, and why is it that you were, what do you think, why do you think you were included there in the accusation? Yun po, during that, kinapo ko ni Senator Alan. Hindi na natanong, tanong kung hindi. niya, Edwin Lacerda. Tignan yung tanong niya. You abstain. Di ba? You did not vote. Did not make any vote. No? Sa impeachment. So abstain ka. No vote. Diba? Pero why your name was included? Basahin niyo doon. Ibig sabihin, ang ini-include lang, ang nakikita ng iba o ng karamihan, ini-include lang doon sa listahan, kalaban ng mga Duterte. Diba? Kasi hindi ka naman pala nag-vote for the impeachment, nag-abstain ka eh. So, bakit nalagay yung pangalan mo? Diba? Ganun yung dating eh, diba? So, parang, ang impression ngayon dito mga kapatid, lahat ng laban sa mga Duterte, isasama sa maleta. Yan. Kung vehemently deny, ano ang possible motive? Binuksan ko yung telepono ko, binasa ko yung text sa akin. Hindi niya alam yung possible motive.
Kasi hindi naman siya talaga, hindi naman siya against kay Sara. Di ba? Kasi nag-abstain niya siya eh. So ano daw yung possible motive para pag-initan din siya ng grupo ni Mike Defensor. Okay? Yeah. Na isa rin Margaret doon sa Viber ko. Nandiyan pa ngayon eh. Right. Pero, nakalagay? binula pa nga ako eh. You are the appropriate guy na kasi your stance on accountability and good governance. Right. You are the right person to endorse the impeachment against the president. Sabi ko, Yun, may inuutos. Ang grupo na to. Para siya daw ang mag-endorse sa impeachment complaint laban kay PBBM. Natatandaan niyo mga ka-clear? Merong impeachment complaint na hawak sina Mike Defensor saka si Torion ba yun? Okay? Tapos 'di ba nagreklamo sila kasi daw hindi tinanggap ng SecGen. Pero lahat naman na nagsampa noon mga ka-clear kasi wala lang doon si SecGen, Cheloy. Hindi natanggap. Pero the following business day, tatlo sila eh. Yung dalawa tinanggap. Diba? Kasi may endorser. Pero yung kailan Mike Defensor, walang endorser, kaya hindi tinanggap. Eh yun yung rules eh. Dapat i-endorse ka. Low data, low now. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. So walang endorser, kaya binobola daw siya. Ikaw na mag-endorse. So since walang endorser, hindi siya tinanggap. Tapos nanggagalaiti sila Mike Defensor, ba't daw hindi tinanggap? Ay di ba kasalanan nyo kasi wala naman kayong endorser. Pero, syempre, saan naman ang sisisihin to? Sabihin na naman, diktador. Martial law. Samantalang sila yung may kulang ng endorsement. Ito, sinabi niya, hindi siya nag-endorse. Okay, go. tahimik ang buhay ko. Tapos papipirma pa ako ng impeachment kay Paul. But you don't like this, I don't know that, Margaret, but she was talking to me. I am sending this 44-page impeachment complaint in behalf of Congressman Defensor. So yun ang nagka sa akin, pinakita. Oh, Congressman Defensor, di ba? Oh. She was talking to me. I am sending this 44-page impeachment complaint in behalf of Congressman Defensor. So yun ang... Di ba? Tapos sabihin nyo, destabilization, wala silang alam. Oh. Nagka sa akin, pinakita ko. So, tao ni Kong Mike. Dinideny ni Kong Mike dahil kaibigan daw niya ako, pwede naman niya akong, siyempre, let's give it the benefit of the doubt. Kahit hindi mo kilala si Margaret, pero complaint nyo yan eh. Tatandaan niyo yung pangatlong complaint nila Mike Defensor pero hindi tinanggap. Kailan Mike Defensor yun eh. So sino mag-uutos dyan para i-endorse? Out of the blue, out of nothing, may isang Margaret na Nathan, mag-uutos. shoutout. Endorse mo to. Shoutout, Nathan. Kung. Diba? But I received it, and then I printed it, 44 pages, doon sa opisina ko sa Kongreso. At tingnan ko. Oh, because you refused to sign that. Yeah, and then suddenly my name's already The decision of impeachment was against the president. against BBM. BBM. And so when you refuse to sign, your thinking is this because I refuse to sign, dinamay ako dito sa. Opo. Yun ang possible motive. And according to our billionaire team, at least our executive producer mentioned that they were trying to locate Margaret based on the number that you provided. They could not. Hindi na tawagan ko yung Margaret, wala na sumasagot sa number na yun. So yun siguro talaga. Yung tingin mo yun ang ano, because you refuse to sign, to endorse the impeachment complaint against the Yung put all together, siyempre yun eh. Yun na yun. So these people seem to even see. I remember I spoke to Congressman Joshua who guested here. Pati siya dinamay. Mga quad ko dinadamay. Diba? Lahat ng kalaban ng mga Duterte nilalagay. Pero yung mga kalyado ng Duterte, malinis. Lahat, di ba? Yung kay 51B ni Pulong. At hindi kasama doon. Sige nga. si Congressman Lenny Diliman, hindi pa siya. Pero nakausap, meron ako mga sa akin. May revelation siya. Usap ko na yung mga kalahati ng 18. Si Lahat din ng 18 nakausap niya na. Laila de Lima hindi talaga kasama. O, di ba? Si Leila Di Lima, inamin sa kanya, hindi kasama. Pero bakit pinilit isama yung pangalan? Kasi aktibo sa impeachment. Tama. Ni Bibi Sara. Tama. Okay. Ako, wala ka lang sa kanila nagsabi na diniliver Animal, namin doon sa shout out. bahay. Wala makaka-describe sa bahay ko. Sinasabi lang Forbes Park House. Pero yung ibang mga congressman, diniliver sa bahay, may address pa, may picture pa. So, sabi ko, gusto ko lang malaman, saan ba yung tatlong malita? Doon sa siyam na kinausap nyo, did they include the name of Senator Lori Legada na nakatanggap? Hindi ko ako yung kumausap. Meron akong emisary sa military. Okay, kinausap Dahil ka. meron akong isang ex-marine na bodyguard ko na araw sa Palawan, namatay na, heart attack. Mga kaibigan ito. Tsaka dyan sa isa sa kanila, dating bodyguard ni Congressman Mitra. Nandiyan pa ngayon. Wait, sa Palawan, natira pamilya doon sa Northern Palawan after the Underground River. Right. Si Anselmo Taberdo. So yun, nakakausap ngayon ng tao ko. Hindi na po yun. Ngunit yung iba hindi pa nakakausap. So, I'll continue to search kung sino dito sa 18 Marines nagsasabi na nagdala sa akin. So how So do you... tingin mo ba mayroong ano, may aamin sa kanila? Kung may amin, sabihin ko saan mo, diba? Hindi aamin yung kakasuhan. Kung talaga hindi nangyari, mag-aamin yung mga Hindi na palabas ko nga, hindi naman ako galit. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Dahil siyempre, hinahanap sa akin ng pamilya ko. Wala na yung tatlong malita na yan. You know, So mayroong tingin mo mayroong forces behind that efforts to malign you, to besmirch your reputation. Siguro. Tingin mo? but they don't know your background because it's really maybe that your suspicion is correct because you refuse to sign. Because apparently, if they know your background, you're not someone who, I mean, you don't need the money. Hindi ko masabi yun. Okay. I will tell you very frankly. Lahat ng tao kailangan ng pera.
Pero at this stage in my life, tama na po yung whatever I have now. Tama na po yun. Hindi na ako masyadong nagninegosyo dahil hindi naman kami nagugutom. Actually, di ba, Government, alam natin pagdating sa kampanya, matulungin si Oo, ang daming aeroplano rito. Daming aeroplano rito, ginagamit. Hindi lang kotse, aeroplano, helicopter. Kaya, lahat ng mga politiko talaga nung malaki. Kaibigan nito. Kaibigan niya. Marami tayong kakilala, kaibigan. So, ito yung sinabi ni kahapon kasi nandito si Kong Mike. So, sinabi niya walang kinalaman on your situation because his name was implicated. Sabi tinanong niyo kung sino doon sa 18 Maris may sabi na nagdala ng malita sa akin. O, tapos wala na rin alam si Mike Defensor? Nakasama si Alvarez? Ayun ang dapat. Pag i-dinis sila si Lynn. But how do you find, this is the problem. Parang habang gumagalaw yung tasong ito, gumagalaw rin yung testimonya ng mga tao, nagbabago, nagkakamali. So how do you find the affidavit first? The reason why I went to the office of Atty. Ronday was to request him if he can talk to Congressman Saldico. Maski siya nang sumulat sa akin na I spoke to Saldico and Saldico said he did not send me any malita. What was his response? Wala pa, hindi pa niya kukontak. So paminsan-minsan lang daw sila nag-uusap. And sabi ko sa pag-uusap ko, if you are going to Europe na you're going to see him, samahan kita. makinig sa Yan papapasama? Wala naman. Kasi kami ni Kong Saldi, wala kami hindi, wala kami pinasamahan sa. Vice chair ako ng appropriation eh. Oo, yan. Siya ang chairman. Hanggang ngayon, vice chair ko lang ng Okay, appropriation. so very close Alam ko working kung paano relationship yung niya. pamamalakad doon sa Kongreso. Okay. So, but very, very interesting. So, let's go to ano na tayo ngayon, questions natin. So, our hanging question, magsasampa ba kayo ng kaso against 18 Manila Boys at kay Attorney Larry Baligot, knowing that even if you don't know specifically who is the one who claimed it, will you file a case against him? That is the clamor of each and everyone. Wait, before that, we'll take a break first before you answer that. My mentioned in that affidavit. Whose wish is that? Who told you kung ano? At si Attorney That's Larry Baligot. the wish of everyone that was mentioned in that affidavit. Whose wish is that? Who told you? My advisors told you? Kasuhan nyo? Oh, sa Congress po. Sa Congress. Nakausap ko yan. Si Laila de Lima, si Congressman Garin, si Adjong, nakakaso. Nag-file na sila eh. Nag-file na sila ako. Sure cut yung akin. Kung bibigyan ako ni Saldico ng isang note na hindi siya nagpadala ng malita sa akin, tama na sa akin yun. Okay, hindi naman ako running for National Public Office. Importante sa akin yung pamilya ko na. Ito. Kung hindi ka bigyan. Pwede ako bigyan, file ako na. So you can file, hindi mo pa-file na wala kasi sabi niyo, anim na ang nag... I think I'm very close to kung sino yung mastermind at saka kung sino yung O, malapit niya na makita mga kriminal kapag sabi sa kanya kung sino yung mastermind. sinabihan, sabihin mo ito. Pero- Yun, no? So, in other words, meron na nakakapagsabi sa kanya na itong mga taong to, dinidiktahan lang. Ito sabihin mo. O sige, tuloy tayo So, meron na siya. Pinapaimbestigahan niya eh. Kung let's say may nagsabi na nagkamali kami, will you desist from filing? Kawawa naman yun. Alam mo itong mga maris na yan, some of them, yung mga kasama nila ng araw, naging kasama ko rin doon sa Palawan sa campaign ko, the last 15 years. Walang-wala talaga yan sila. Lalo-lalo na yung mga dishonorably discharged. Pero yan. O, di ba? Mga ka-clear. Mukhang ginagamit talaga sila. Kasi wala naman alam sila sa kwento. Pero since mukhang kailangan nila yung pera, dahil sabi nga walang-wala yan, dishonorably discharged pa. O, di ba yan, no? Campaign ko the last 15 years. Walang-wala talaga yan sila. Lalo-lalo na yung mga dishonorably discharged. Pero yan. Okay. Kaya naman, kung magkano lang siguro binigay dyan, tumanggap yan. At may pangako naman. Kasi dali sa Oh, tingin nyo, may million sa tingin nyo, may tinanggap sila. Ang unang sabi, nabigyan sila 300,000. 5 million daw, di ba? Kung may pinangako na 5 million, siyempre, yung grupo, cohesive yan. 5 million each, di ba? Mayroon kang inasahan na at least matatanggap for doing something. At yung akin naman, sino lang yung sabi na nagdala sa akin ng 2 tao, 1 tao, ayun lang hindi naman Pero sino yung background. how about si Attorney Larry Baligot? Eh, kasama siya sa Will you diba? file a case? Siya yung gumawa ng pinapit eh. O, di ba? Siya ang gumawa ng affidavit. Talaga si Baligot talaga. From director Steven Spielberg. Malak ng kamote. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Attorney Baligot, parang ang gumagawa ng script. Pag nag-decision tao, will you file a case against Larry Baligot or pati siya i-absolto muna? Alam mo, habang tumatanda ka, gusto mo na rin medyo payapa yung buhay mo. Pero, So, to file a case is easy. But to have it correctly prosper, mahirap yun dahil, di ba, wala dito yung... so may nakikita kayong mastermind niya? Natin na may Siguro, may pag naman join affidavit yan, hindi man mag-join affidavit yung 18 May months. hindi na kayo kung sino? Hindi ko mahirap. Sabihin na lang natin dito sa Meron na just spoke sa inyo. Kayong mga anim na nagsabi na may natanggap si Congressman Alvarez, binibigyan kayo ng way out. Aminin nyo na nagkamali kayo para sa kanya, hindi na siya magsasampa ng kaso. So, better for your peace of mind. Including Attorney Larry Baligot, I think you should apologize because you're the lawyer of record and you've been recklessly accusing people who are not even part of this. So, yung mga tao ngayon walang part of that, I think you should make an apology because you're the prime instigator of all these things. Anyway, O, instigator ang tawag, mga ka-clear, ha? Rhyme instigator. Gumagawa ka ng kwento, Attorney Baligot. ang Ryan pansin namin, merong viral video lumabas yung sinasabi natin, pag upo nyo, sabay tayo ni Senator Marcoleta. Kasi siya muna pagkausap eh. Naghabang medyo nagbubuka pa si Senator Alan Cayetano with the press. Medyo sabi ko, bakit mo naman binanggit yung pangalan ko? Why didn't you just, if you're friends, you said kaibigan sila, di ba? That's why I Why didn't you call him out before that? Eh wala eh, nagmamadali na ako na to catch up sana yung mga kung nandun pa yung mga marit. Sana tanongin ko sino sa inyo nagdideliver sa akin. And what was his response? Sabay nga hindi si... Matagal ko nakilala si Congressman Marcoleta, more than 20 years ago. Nung wala pa akong political inkling. Pumunta ako sa Kongreso, binago ko yung... I'm in the automotive industry. I've been 30 years in the automotive industry in the Philippines. And I'm chairman emeritus of the Chamber of Automotive Manufacturers. So in behalf of CAMPI, yung Chamber of Automotive Manufacturers, I went to him to change excise tax law. Matagal ko na siya. First timer sa congressman noon, 20 years ago yan. So I changed excise. That's why ngayon, you can import any car into the Philippines. No araw hindi. When you import a 3-liter car noon sa Pilipinas, bayad ka ng 300%. Wow. The duty was very, very high and it only resulted to smuggling. And he had When I to- changed it, ang laki ng revenue ng government dahil ginawa kong ad valorem. Kung ano yung value ng kotse, yun ang babayaran mo.
So, ayun, malaki revenue ng So, gobyerno. nakatulong sa inyo si then Congressman Marcoleta. Oh, kilala ko na siya noon. So, sino yung mastermind? Your smile is as good as mine. Siguro i-break niya dito sa There's supposed to be a meeting of the subcommittee on the Blue Ribbon Committee today. Were you invited? Hindi na. Nung last Monday, was supposed to be invited by So, di ba, alam niyo na yan, mga Chris, sino ba naman ang tao behind that? Sinong tao behind that? O sino gumawa daw ng script? Alam na, this Diba? attorney. So, pwede natin pag-isipan. Sino ba ang nagbibigay ng ayuda? Mike Defensor daw. Diba? Sinong umamin nagbibigay ng ayuda? Attorney Baligod. Sino nakahanap ng mga yan? Attorney Baligod. Sinong tumulong sa kanila during the press con? Mike Defensor. Sino si Mike Defensor? Kaibigan ni VP Sara na gusto magpatalsik kay Pangulo. Na gusto rin magpa-impeach kay Pangulo. At sino naman si Mike Defensor sa buhay ni Senator Marcoleta? Donor. 30,000 million. 30 million. Million. Sana all. Diba? Makakatanggi. Ang tanong lang natin, makakatanggi ba si Senator Marcoleta sa hiling ni Mike Defensor na dalhin sa hiling yan? Kaya nga daw sila nag-absent ng 3 araw. June 1, June 2, June 3. Dahil kung pumasok sila ng June 1, mawawala si Senator Alan Cayetano as Senate Exactly. President. Tama. Patay daw, patay. So, ang kailangan Tapos ang protektahan nila maligayang araw ni ay yung Alan. hearing noong June 4 para sa Maleta Boys. So, ganun kalakas ang nagdala sa Maleta Boys para hindi mahindian ni Senator Pia at saka ni Senator Marcoleta o isama natin si Senator Alan. Yun lang. So, kung sinong mastermind, tingnan natin kung sino sa kanila naman umiikot ang kwento eh. Diba? Malobuso. Thank you from Las Piñas, salamat. And Jake Kilt, team replay here but finally got to join the live. Hello po, Atty. Claire from Riverside, California. Thank you po. Yan. Thank you, sticker. So mga clear, paano? Meron pa po tayong isa. Naku, Salamat, dami naman attorney. natutuklasan kay VP Sara. Kakasalita lang kanina tungkol sa sindikato. Ngayon may natutuklasan pang marami pang ari-arian. Let's start with that mga clear. Pang third natin. 1, 2, 3. Pang-anim na po. Okay, Sino Wild. Thank you so much. Salamat, attorney. O, sa tingin nyo, sino ang mastermind dyan sa mga pinapagawa nilang pakulo dyan na mga 18 marites mga kapsat? Nako. Sino ang scriptwriter niyan? Diyos ko po. Maraming salamat, Attorney Claire. Okay, final topic tayo, mabsat, bago tayo mag-dinner. Kasi ako na lang yung hindi nag-dinner. Nag-dinner na yung mga pamilya ko. So, last topic po tayo, mabsat. Kaundan po tayo, mabsat. Here we go.